Pera, sipag, o panaginip, pangarap? Anong mas mahalaga? What should be our priority? What is the most important in life? Is it money, diligence, or purpose? May mga iba kasi sinasabi nila, kung may pera lang ako, wala nang problema. Di po ba? But let's say, you have all of the money in the world. You have all of the wealth and possessions that you need. Pero kung wala kang sipag, kung wala kang layunin, kung wala kang panaginip, kung wala kang dahilan para mabuhay, para saan yung pera? Mauubos lang. Mawawala. Masasayang. Di po ba? Hindi ko alam kung alam nyo, si Arnold Schwarzenegger, may dalawa po pala siyang anak na lalaki. Pero nakakabigla, magkaiba itong dalawang anak niya. Yung isang anak niya, talagang ang laki-laki ng katawan. Muscle-bound, kamukha ng kanyang ama, si Arnold Schwarzenegger. No? Napaka-macho. Pero yung isang anak niya, pag nakita niyo po, hindi man po kayo mag-iisip na, anak yan ni Arnold Schwarzenegger? Bakit? Ang taba-taba. Tingnan niyo po, nasa kanya na yung genes ni Arnold Schwarzenegger. Nasa kanya yung kayamanan ng kanyang ama. He can do something about his physical body, about his life. Pero bakit pinabayaan niya na sobrang taba niya at mukhang napakatamad nitong bata? It may be because of the lack of diligence and purpose. May pera, may grasya, may blessing, pero walang sipag, walang panaginip, walang pangarap, walang layunin, walang dahilan. Sabihin naman natin, meron kang sipag. Is that enough? Sapat na ba yun? Alam natin hindi. Kasi ang dami-dami dyan ang sisipag, pero bakit hindi yumayaman? Tignan niyo po yung mga karpintero, yung mga mason, yung mga laborer. Ang sisipag po niyan, ang bibigat ng kanilang mga trabaho. Mga karpintero, mga tubero, mga electrician. Kayo pong mga manggagawa. Araw-araw, nagigising ka, yung mga iba sa inyo, 4:00 ng umaga. Para mag-commute, ilang mga sakay, yung inyong sasakyan, ilang mga jeep, bus, tricycle, MRT, LRT, yung inyong sasakyan para makapunta ka doon sa iyong trabaho. Masipag ka. Marami dyan. Masipag. Pero bakit hindi dumadami yung kayamanan? At minsan, makikita mo na hindi makabuluhan yung buhay. Di po ba? Nagko-call center, nagpupuyat, ang sipag. Pero tanungin mo sila, are you happy? They are miserable. Makikita mo pagkatapos ng kanilang shift, nandoon sa convenience store, umiinom ng Red Horse. Bakit? Pampatulog. Tatanungin mo sila, makabuluhan ba? Fulfilled ka ba?
Masaya ka ba sa buhay mo? Sasagot nila, hindi. Gusto ko nang sumuko, pero wala akong magawa. Diligence is not enough. Hindi sapat yung masipag ka. Oo, importante yung pera, yung sipag. Pero ito po yung tandaan nyo. Unahin mo yung pangarap, yung panaginip mo. Prioritize to have a meaningful purpose in your life. Kasi, pag meron kang makabuluhan, makahulugan, na layunin, dahilan, at panaginip sa iyong buhay, araw-araw magkakaroon ka ng gana. At kahit na wala kang pera, makikita mo, lilitaw yan. Lalapit sa iyo ang kayamanan. Because you are working out of a purpose. Sa ating ebanghelyo, sa talimhaga ng Panginoon, pinapaalala niya sa atin, hindi naman tayo nagkukulang ng blessing, pagpapala sa Diyos. Pinapaalala niya, tayong lahat binigyan ng liwanag. Tayong lahat binigyan ng buhay. Pero anong ginagawa ng napakarami sa atin? Tinatago. Yung ilaw sa nilalagay sa ilalim daw ng kama. Di ba nakakatawa yun? Bakit itatago mo liwanag? Yung iba daw, tinatakpan sa basket. Bakit mo itatago? It may be because of a lack of purpose. Hindi alam ang dahilan. Walang nakikitang magandang layunin. O baka nakalimutan at hindi pa nakita magandang pangarap at panaginip sa kanilang buhay. Please pray that you may find the right purpose in your life. Because remember this, if you have a right purpose, you may have wrong actions in your life, you will always get a good result. Pero kung mali yung layunin mo, kung wala kang dahilan, tama man yung iyong mga ginagawa, anong resulta? Wala. Di po ba? Kaya nga, kahit na nasasaktan ka diyan sa ginagawa ng iyong asawa sa iyo, basta't klaro, malinaw, mabuti ang layunin mo, pagpatuloy mo lang. Sige. Kahit na naho-homesick ka, nahihirapan ka na sa iyong trabaho, nabibigatan ka na, malapit ka ng sumuko. Kung klaro sa iyo, malinaw sa iyo, may mabuti kang layunin at pangarap, pagpatuloy mo lang. Humugot ka ng lakas dyan. Di po ba? Kahit na yung mga may sakit, kahit na nahihirapan kayo, please pray that you may remember, discover a right purpose in your life. And you will have good and shining results, fruits in your life. Napakaganda ng libro ni Rick Warren. Ang pamagat po is A Purpose-Driven Life. Nabasa niyo na po. Kasi araw-araw gusto ni Rick Warren ay mapaalala sa iyo, para saan ba yung buhay na ito? Bakit hanggang ngayon buhay ka pa rin?
pinapaalala niya sa iyo sa pamamagitan din ng mga ebanghelyo ng pagdarasal. Ang dahilan bakit ginawa ka ng Diyos. It is to give glory to God. And you will never be wrong in your life. It will never be a waste of time in your life. If you try to fulfill that purpose in your life. How can I give glory to God? Through my actions, through my words, through my relationships, through my dealings. Huwag niyo pong kalimutan yon. Yun yung pinakamaganda, makabuluhan na layunin, dahilan, panaginip ng ating buhay. Pagbibigay ng kaligayahan, papuri sa Diyos. At pag yun, yung palagi mong natatandaan, pag yun yung palagi mong binubuhay sa iyong buhay, palagi mong ginagawa, trying to do everything to fulfill that, hindi ka mauubusan ng lakas. And God will provide for you pagkakalooban ka ng Diyos para may pakita mo yun sa iyong buhay. Do not forget that very meaningful purpose in your life. Kaya, bago mo habulin ng pera, bago ka magpagod at magsipag, alalahanin mo ang magandang layunin sa iyong buhay. Pagbibigay ng kaligayahan sa Diyos at umpisahan natin sa pagmamahal. The greatest expression of giving glory to God, remember this, is by loving. Because God is love. When we ask the intercession of Saint Januarius, who gave his life to God, binigay niya ang kanyang buhay sa Diyos. Alam niya ang dahilan ng layunin ng kanyang buhay. Hindi ito nasayang. Pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kanyang Santa Iglesia, sa kanyang simbahan. Kaya, we say, Saint Januarius, pray for us. May we discover our right purpose in our life, now and forever. Amen.